Doon po sa nanood noong April 14 po ng hearing ng House Committee on Justice patungkol po sa ongoing na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Doon po meron pong resource person na galing po sa Commission on Audit na nagsabi na nagre-reaffirm sila na yung kanilang notice of disallowance sa opisina ng Vice Presidente ay affirm. Meron talagang standing na notice of disallowance ang opisina ng Vice Presidente. At ang hinihingi po, ang amount of money na involved po ay 73 million pesos in confidential funds. 73 million po ito in confidential funds. Nung 2022 pa po ito na sumailalim din po ang ng due process itong amount na ito at sinasabi na hindi naman, sabi ni Tere Redon, pumalag si Tere Redon kasi nag-issue po ng isang pahayag ang Vice Presidente kamakailan lang na yung pagpapataw ng notice of disallowance ng COA sa kanyang opisina, ano daw po yun, harassment po daw yun at hindi daw nagbigay. According sa Vice Presidente ng Pilipinas, hindi daw sila binigyan ng karapatang due process ng COA yung pagbibigay sa kanila ng notice of disallowance patungkol sa 73 million na yan ng confidential funds. Yan pong galing na 73 million na yan ay galing po doon sa 125 million funds na sinasabi ngayon, sabi dati ay na spend in 11 days. Well, actually, kung natanggalin po natin yung mga araw, yung mga holidays doon po noong December 2022, lalabas po yung working days lang po is 7. The rest is holidays. Pero, noon pong sinalang si Ramil Madriaga doon sa hearing noong 14, doon po sinabi niya, kinorek po niya yung notion ng publiko na nagasto daw yung 125 million pesos in 11 days. Hindi daw po. Sabi po ni Ramil Madriaga, according sa kanyang sinumpaang salaysay, affidavit niya, yung 125 million pesos ay na-dispatch siya lang. Na-dispatch siya po ang 125 million pesos in less than 24 hours. Yun po ang sinasabi ni Ramil Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. At sabi rin nila doon, na alam natin na House Committee member ng Committee on Justice, dinipensahan po niya yung COA. Kasi hindi naman po yung COA politically nga motivated. Ang COA po ay independent constitutional body. Kagaya po yan ng COMELEC, yung COA po ay kagaya po ng COMELEC. Meron silang sariling trabaho. At alam natin, lahat po sa gobyerno dumadaan po sa auditing. Patungkol sa gastusin, dumadaan po sa auditing. Kaya nga po ngayon di ba, nung April 15, deadline po ng mga ITR, income tax return. Yung mga ating po mga auditors, mga CPA, yung mga accountants, busy po ngayong panahon, lalong-lalo na pag panahon po ng magsusumite ng mga books. April 15 po yung deadline. Pero ngayon po in-extend ng May 15. So meron pang panahon para ayusin po ninyo ang inyong mga libro. Financial books ang sinasabi ko dito, hindi yung libro-libro na binabasa nyo, novel, hindi po. Financial statements, para kung kayo po ay empleyado or employer, yun po yun. Yung income tax return, yung mga ganung bagay, anything to do with the sa mga libro ninyo, yung expenses ninyo for the year, last year, expenses ninyo for that year, yung mga assets nyo, liabilities nyo, ina-update po yan. Dyan po yung trabaho ng accountant. Kung tama po ba yung
yung inyong income at kung tama po yung binabayaran ninyong buwis. At kung meron kayong business, yung mga ganon, doon sa ano, yan po yan. Ang trabaho lang po ng COA is ganyan. I-determine kung sakto yung paggastos ng pera, determine kung sakto yung numero, walang nabawas, walang nakulang, walang nawawala, walang sentimo, at pati sentimo, yun po ay importante sa isang accountant. Oh. Yun yung trabaho, kasi yun yung trabaho nila. At hindi yan dapat pinupolitika. At kung sino man magsasabi na pinupolitika ka, kung tinitingnan yung mga libro mo, yung books mo, yung paggagastos mo, saan po napunta, saan paano, kailan, paano, saan mo binili, lalong-lalo na kung gobyerno ka, pag kini-question mo yung abilidad, yung function ng COA, na i-questionin kung saan mo dinala yung pera ng bayan, may something ka. Kung hindi mo mapatunayan sa COA na ginastos mo yung tao ng bayan sa tamang paraan, talagang magsa-sound off po ang COA. Kaya, yang may notice of disallowance. Ganyan po. Kung maayos po nagastos yung pera, walang notice of disallowance. Logic lang ha. Logic lang po. Simplihan natin. Kung walang nakitang anomalya sa paggastos ng pera ng bayan ha. Bayan yan. Kasi ano yan Office of the Vice President. Buwis natin yung nagpapaandar niyan. At lahat ng mga ahensya ng gobyerno, lahat nagsisweldo ng mga kawani sa gobyerno, buwis ng bayan. So, pera yan ng taong bayan. So, kung walang nakitaan na anomalya ang opisina, ang COA, sa inyong opisina sa paggastos ng pondo na nila binigay sa inyo, hindi kayo bibigyan ng notice of disallowance. Pero the moment na may makitaan kayo na anomalya sa paggastos ng pera ng bayan, lalo na kung lumabag ito sa memorandum order na bawal, itong pera na to ay bawal igasta sa ganitong mga bagay, talagang bibigyan kayo ng notice of disallowance. Ganun lang po. So next po, by the way, yung about sa COA, sinusulat ko po pa yung aking write-up about sa topic na yan. Abangan nyo na lang po doon sa aking TPL4, the Political Bandera page, mamaya-maya, inaayos ko pa po. At doon ko ma-explain sa inyo kung bakit po yung pinagyayabang ng mga Duterte camp na cleared na daw si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga problema sa COA ay hindi po. Hindi po siya cleared. So next, may isang grupo na pumunta po sa COMELEC para mag-request na i-probe ang alleged election offenses nila Presidente Bongbong Marcos at ni Sara Duterte, and took government contractors over alleged prohibited campaign contributions during 2022 election. Nagsasayang ng papel tong grupo na ito. Dapat alam niyo kung ganito ang gusto niyo election complaint, dito po ay ginawa na ninyo right after the elections noong 2022. Hindi ngayon. Hindi na ngayon. Alam po natin nasa batas po yung mga questions on elections. Meron po sa batas na right after ng election, pwede pong maghain ng reklamo sa mga nanalo kung meron kayong question. Lapas na po, 2026 na po ngayon, 2022 pa tong issue na tong about mga ganito ganyan na election offenses. Sinama po niyo yung presidente. Anyway, good luck. Good luck sa grupo na to. Hindi dapat kayo pumunta sa COMELEC na. Tapos na po yung COMELEC. Paso na yung deadline yan, yung mga ganyan COMELEC election offenses. Dapat ginawa nito right after nung election, nung 2022 pa po ha. Kung kayo po ay may problema ngayon sa ganito, sa presidente, sa vice-presidente, sa mga itong sinasabi ninyong mga government contractors,
pumunta po kayo sa ombudsman. Doon na po yung tamang pupuntahan ng reklamo ninyo. Sino bang nag-a-advise sa inyo? Wag po tayong galawang tanga dito. Kasi madami po kasi kayong nakakahawa po ang katangahan. Lalong-lalo na sa mga DDS, grabe po yung level ng paghahawahan ng kampo ng mga Duterte regarding sa katangahan at kabobohan. Kaya mag-ingat po kayo. Sa itong grupo na to, sa ombudsman po kayo pumunta. Sa ombudsman, hindi na po sa COMELEC. Labas dito yung kay Chis Escudero na may problema nga dyan regarding dyan sa mga donation. Labas din po dyan yung regarding sa SOSE, yung problema ni Senator Marcoleta sa SOSE. Yun po talagang yun sa COMELEC. Talagang yun talaga itututukan, trabaho po nila magtingin noon. Pero ito, election offense, matagal na po tapos yung election. Matagal na po yung mag-time machine po kayo, bumalik kayo sa 2022, tapos doon po kayo magsampa ng kaso niyan. Okay? So next, ang DOJ. Nagugutom po ako. Pasensya na po. Alas 3, nagugutom na po. Okay, ito na naman. Department of Justice, nag-issue po ng resolusyon na rinirekomenda si former Bamban na Tarlac Mayor Alice Go, tsaka yung iba pa na patawan po sila ng kaso na lumabag sila sa anti-dummy law. Sinampahan po sila ng NBI, National Bureau of Investigation. Sila po ay nakitaan sila ng ebidensya na sila po ay lumabag sa anti-dummy law. Ibig sabihin, sila po ay naging front lang sa isang malaking kumpanya or sindikato or whatever. Sila lang po ay front. Dummy. Sabi ng NBI po, ang DOJ ay nag-issue ng resolution na yun nga, nag-grant ng motion for reconsideration. Nag-file nga ang NBI kay Go at sa iba for falsification of documents at saka nga nagbabiolate po ng anti-dummy law in connection to the POGO operation doon sa Pangasinan. So, antabayanan doon natin ito. At busy-busy po ang NBI ngayon. Madami pong pasaway. At buti naman nakikitaan natin na medyo nagiging silang vocal po ngayon ng NBI. Good job po. Nagiging silang vocal sa nakikita natin na gumagalaw sila. Pero mas preferred, usually kasi po, yung galawan po ng NBI, dapat hindi na nalaman, tahimik lang po yan sila, tahimik lang po sila magtrabaho. At sometimes, sa sobrang tahimik, akala natin walang nangyayari o walang ginagawa. Pero I think ngayon, they're changing yung optics na na hindi ang impression ng tao kasi hindi sila gumagalaw na po sila ngayon. Sabayan natin ang kanilang mga susunod na mga galawan regarding ito yung exciting part, regarding po doon sa mga na nasa listahan na po na nagkalat ng fake news patungkol sa kalusugan at katayuan ng health condition ni Presidente Bongbong Marcos. Kung kayo po ay gumawa ng fake news, nag-share ng fake news, nag-viral ng fake news about sa kalusugan ni PBBM at kayo po ay na-screenshotan at nakuhaan ng link ng inyong post, baka nasali kayo sa listahan ng NBI. Ingat-ingat po sa pag-share ng fake news kasi wala kayong ibang mabe-blame kung kayo po ay nag-share ng fake news at kayo po ay tutumbukin ng NBI dahil sa ginawa ninyong fake news. Huwag iiyak, ha? So next,
Ito po ay isang issue na inaabangan din po ito galing po kay Senator Ping Lacson. Nagtataka nga po tayo kung bakit parang tumigil po ang kanyang Senate Blue Ribbon Committee hearings patungkol po sa flood control. Pero kahapon po naglabas po si Senator Ping ng itong pahayag na kung sakaling i-resume niya yung kanyang hearings, yung Blue Ribbon Committee hearings, pwede na daw isabay-sabay yung tatlong tao. At ang tinutukoy po niya ay si Saldico na alam po natin na nung April 16 po ng gabi. At nag-anunsyo mismo si PBBM na nahuli na si Saldico doon sa Prague, the Czech Republic. Nahuli na. Pero yung mga DDS pinagdududahan pa rin. Wait lang. Aayusin pa po yung papeles, hindi po basta-basta makukuha natin doon si Saldico. Pero yung importante is meron na pong positive identification na nakuha na siya, nasa kustodiya po siya ng Czech Republic. So hihintayin po natin yung panahon na siya po ay ipapauwi sa Pilipinas. At parang excited din po si Senator Ping na baka sakali pag binalik po niya yung kanyang Senate Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control, nandun na si Saldico, si Orly Gotesa, yung mga sinasabing 18 ex-Marines sa isang pandinig. Isahin po ni Senator Ping, di magulo po, mapupuno po ang Senate floor niyan pag yan po ay nangyari. Ang regarding po kay Saldico, hinihintay po natin yung kanyang makita, yung kanyang physical na anyo. Kasi po kung yung kanyang physical na anyo ay hindi tumugma doon sa anyo na nakita natin sa mga video na pinalabas ng kabilang kampo, patungkol sa mga maleta, patungkol sa mga ganito-ganyan, pag hindi po nagtugma, yung nare-remember nyo yung naka-brown siya na jacket, tsaka wala siyang, yung video na wala siyang peklat. Yung totoo pong Saldico may peklat dito sa noo. At yung totoo pong Saldico medyo yung malaki yung taenga. Yung nakita po natin sa video, payat na version ni Saldico, naka-blue siya na jacket at wala pong peklat. So titingnan po natin kung yung nasa video na pinakalat nila na ilang parts yun, 3, 4 parts, 4 parts, na the same yung sinusuot. Kung hindi po tumagma yung physical na anyo na yon na sinasabi nilang si Saldico doon sa nahuli ng Czech authorities na papauwiin dito sa Pilipinas, masisira po ang kwento ng mga maleta. Isa yun po makakasira sa kwento ng mga maleta. At yun nga po ay sumulat po ako kanina. Katatapos ko lang kanina bago po ako sumalang dito. Tinapos ko po yung write-up ko about yung 18 Marines na yan. Kung gusto po nyo malaman, kung kayo po ay interesado malaman about sa mga 18 Marines, puntahan po lang ninyo doon sa The Political Labaldera 4.0 sa Facebook at hanapin po ninyo ang write-up po na kanina ko lang pinost. Asa na ba yun? Ang title po noon mahina yata tayong internet ngayon. The 18 ex-Marine Fairy Tale. Yun po yung title ng aking write-up. Kanina ko lang po pinost. Pasensya na po kahapon, wala po akong podcast kahapon. Hindi po tayo nakasingit ng balita kasi po nung hapon nagta-travel pa po ako pauwi dito sa Ormoc City. Galing po sa Manila. Pauwi pa po. So gabi na po ako dumating sa amin kaya medyo pagod pa. So yun. So excited si Senator Ping Lacson baka sakali pag-uwi na ni Saldico, yun na nga, magtawag ito ng Senate Blue Ribbon Committee hearing.
Kakulango.